Miss Shaya. We are the group 3 and we are going to talk about kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino, kakayahang linguistiko o gramatika. So, ang kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence ay nagmula sa linguist, socialist, anthropologist, at folklorist na si Del Hymes noong 1966 na mula sa Portland, Oregon, Dayag at De Rosario 2016. Sinasabing sa mga silid-aralan nangyayari ang formal na pagkatuto ng wika, ngunit hindi sapat na basta lamang itong umiikot o nakatuon sa kayarian ng wika o gramatika tulad ng bahagi ng panalita, bantas, baybay, ponolohiya, at mormolohiya. So, ang ibig sabihin nito ayon sa isang kilala, mahusay, at maimpluwensyang anthropologist na si Del Hymes, ang kakayahang komunikatibo ay hindi lamang tungkol sa tamang gramatika o kayarian ng wika, kundi ito lamang tungkol sa tamang paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. For example, sa paaralan. Madami tayong natutunan tungkol sa mga tuntunin ng wika o patakaran. Pero hindi ito sapat kung wala ta kabalo kung unsa, asa, ug unsaon siya paggamit in a right way. Good morning, Miss Shai. Ako nga pala si Don Buntoy. At ngayon ay tatalakay ko ang kakayahang pangkomunikatibo at social media. Number 1, maging maayos na komunikasyon. Dapat maging maayos ang komunikasyon para pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan. Ang maayos na komunikasyon ay nakakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at maling pag-unawa. Number 2, maipahatid ang tamang mensahe. Dapat maipahatid ang tamang mensahe para pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan. Ang pagpadala ng tamang mensahe ay nakakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at maling pag-unawa. Number 3, magkaunawaan ng lubos ang dalawang tao. Dapat magkaunawaan ng lubos ang dalawang tao para pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan. Ang pagkakaintindihan ay nakakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at maling pag-unawa. Magandang umaga sa iyo, Miss Shai. Ako nga pala si Harry Santillan at ngayon ay itatalakay ko ang social media. Ito ay tumutukoy sa sistema na nagkipag-ugnayan sa mga tao kung saan sila ay lumilikha ng bahagi at nagkipagpalitan ng impormasyon at mga idea sa isang virtual na komunidad at mga network. So, ang social media ay isang plataforma sa internet na ginagamit ng mga tao upang magkipag-ugnayan, magbahagi ng karanasan, magpahayag ng opinion at magkikipagpalitan ng impormasyon at idea. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali ang komunikasyon kahit magkalayo ang mga tao at nabubuo rin ang mga na komunidad kung saan nagkakaroon ng connection at pagkikisalamuha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pumarito tayo sa mga uri ng social network. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mary Joyce A. Mabini. Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang uri ng social networking. Ang una ay ang MySpace. Isa ito sa mga laganap na social networking o SN. Ayon kay Paul Marx, ang MySpace ay ginawa ni Brad Greenspan para sa lahat. Ito ay para sa mga magkakaibigan at sa mga taong mahilig makipag-usap sa iba, mga taong malayo sa kanilang pamilya at gustong makipag-usapan. Ang pangalawa naman ay ang Multiply. Ayon kay Richard McManus, ang Multiply ay isang uri ng network na nagbibigay kakayahan sa mga gumagamit nito. Magbahagi ng mga uri ng media tulad ng litrato, video, musika at iba pa sa mga loob ng sariling website. Halimbawa ay ang mga user ay maaaring mag-upload ng mga larawan at video upang ibahagi sa kanilang pamilya, kaibigan o tinatawag nating content. Magandang umaga, Miss Shai. Ako po pala si Kiana Marie Poliapoy at ang itatalakay ko po ay ang Facebook. Ang Facebook ay isang libreng social networking website kung saan pwede kang gumawa ng sarili mong profile, mag-upload ng mga video at litrato, at magpadala ng mensahe sa iyong kaibigan, kakilala, kapamilya,
at katrabaho. Ito ay nagbibigay daan sa mga iba pang gumagamit na makipag-ugnay sa iba pang gumagamit ng Facebook sa pamamagitan ng pag-like at pag-komento. Pwede ka rin magkaroon ng bagong kaibigan sa Facebook at pwede ka rin gumawa ng vlog. Sa kasalukuyan, ang Facebook ang pinakasikat at pinakamalaking online platform sa buong mundo. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Mary Chris O. Cañeda at ang aking unang tatalakayin ay ang Twitter. Ang Twitter ay nilikha ni na Jack Dorsey, Noah Glass, B. Stone at Evan Williams noong Marso 2006 at inilunsad naman ito noong Hulyo. Mabilis nagkaroon ng pandaigdigan katanyagan ng serbisyo. Noong 2012, mahigit sa 100 milyong user ang nag-host ng 340 milyon tweet kada araw. At nagkaroon ito ng serbisyo ng 1.6 billion search query kada araw. Noong 2013, naging isa ito sa 10 pinakabisitang website at inilarawan bilang ang SMS ng teknolohiya or short message service. Noong 2016, naitala na mayroon itong 319 milyong aktibong user kada buwan. Ang Twitter ay ginagamit sa komunikasyon dahil sa pagpakalat ng mga updates, pag-uusap sa Twitter profile ng isang brand para magbigay ng papuri o magtaas ng concern tungkol sa kanilang serbisyo o produkto. Bukod pa rito, ang Twitter ay nagbibigay daan sa mga user na mag-post ng kahit anong gustong ibahagi at makipag-interact sa ibang mga user sa pamamagitan ng retweet o reply. Ang platapormang ito ay nagiging daan para sa mga regional heads na aktibong hikayatin ang publiko na suportahan at magpabakuna na mahalaga sa pagharap ng mga krisis tulad ng COVID-19. At ang panghuli ay YouTube. Ang YouTube ay isang sikat na website na nagbabahagi ng mga video at nagbibigay daan sa mga gumagamit o user nito na mag-upload, makita at bahagi ang mga video clips. Ang mga video ay maaaring husgahan batay sa dami ng husga at ang mga nakanood nito na parihong nakalathala. Ang YouTube ay sinimulan ng dating mga empleyado ng PayPal na sina Steve Shin, Chad Hurley at Jawed Karen noong 2006. Binili ito ng Google at naging sangay ng naturang kumpanya. Ang YouTube ay ginagamit sa komunikasyon dahil ito ay itinuring na new mainstream media para sa 90% ng mga Pilipino. Ayon naman sa Google Philippines Country Manager na si Prep Palacios, ang YouTube ay nagpapahayag ito ng mensahe sa pamamagitan ng video na madali ipakita ang mensahe gamit ang tunog, galaw, at larawan, kaya mas naintindihan ng mga manonood. At ito ay may malawak ang abot. Maari mapanood ito ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya nagiging epektibong paraan ito para magpalaganap ng impormasyon o idea. Ito rin ay may maraming edukasyonal, balita at tutorial na video sa YouTube na ginagamit ng mga guro, estudyante at iba pa para sa pagkakatuto at pagbabahagi ng kaalaman. At ginagamit din ito ng mga tao upang ipahayag ang kanilang saloobin tungkol sa mga isyu, karanasan o idea sa isang malayang plataporma.